Libre ang toll sa highway dahil sa Chinese New Year. Sa huling minuto, sakto akong pumasok sa toll gate. Balak kong lumipat ng highway. Pero sa sandaling iyon, isang kotse ang biglang sumingit sa tabi ko. Ngumingisi-ngisi ang driver habang binababa ang bintana. Tol, ang mahal-mahal ng Tesla mo. Pagbigyan mo na tong luma kong sasakyan. Ang yaman-yaman mo. Isipin mo na lang na ambag mo na yang toll fee. Inisip ko na lang na nagsasalita siya ng kung ano-ano. Kasi isang minuto na lang, sisingilin na sa toll. Ayokong maging tanga na magbayad. Kaya hindi ko na siya tiningnan at dumiretso na ako sa toll gate. Siyempre, pinigilan siya. Nagmumura siyang nagbayad ng toll. Akala ko, nakasabay ko lang ang isang bastos na driver. Pero hindi ko inasahan. Bigla niyang binilisan para habulin ako. Sa ramp, walang tigil siyang nagpa-flash ng ilaw para patigilin ako. Biglang sumilaw ang paningin ko. Mahirap na ngang makakita sa gabi. Tapos bigla pang sumilaw ang ilaw. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Pagkalabas ko ng ramp, pilit kong idinilat ang mga mata ko. Sa rearview mirror, kitang-kita ko yung kotse kanina. Yung sasakyan na nakasabay ko sa toll gate. Bigla akong nakaramdam ng inis. Pero naalala kong kasama ko sa likod ang mga magulang at anak ko. Hindi ito ang oras para magpadala sa galit. Kaya sinadya kong sabayan siya. Ibinaba ko ang bintana para pakiusapan siya. Tol, delikado yung pagmamaneho mo. Kapag hindi maayos ang pagmamaneho, iiyak na lang ang pamilya mo. Pero imbes na tumino, nag-flash pa ulit siya ng ilaw ng mabilis. Para bang nangasar, idinikit pa niya ang sasakyan niya sa akin. Agad kong isinara ang bintana ko. Pinanatili kong steady ang manibela. Kung hindi lang sana paubos na ang baterya. Siguradong inapakan ko na ang silinyador para malampasan siya. Napansin ng asawa ko na may mali. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Mahal, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Hindi dapat pinapatulan ang mga ganyang tao. Ang mahalaga, makauwi tayo ng ligtas. Okay lang, hahanap ako ng tiyempo para lumipat sa ibang daan. Para makalayo sa mga taong ganyan. Patuloy kong pinapakalma ang pamilya ko. Pero sa loob-loob ko, hindi ko mapigil ang makaramdam ng inis. Ang kotseng yun ay walang tigil pa ring nakabuntot sa akin. Marami na akong napanood na ganitong video sa internet noon. Mga barumbadong may matinding road rage. Na ginagawang biro lang ang buhay ng lahat ng tao. At halatang halata na binago ang mga headlight ng kotseng ito. Hindi ito ang normal na ilaw na mayroon ng isang sasakyan. Kapag nasilaw pa ako ng ilaw na ito ng ilang minuto, baka magkaroon ako ng panandaliang night blindness. At maging sanhi ng peligro. Matapos mag-isip ng mahinahon, mabilis kong iminaneho ang sasakyan papunta sa unahan kung saan masikip ang daloy ng trapiko. Agad kong binuksan ang aking signal light. Hahato na sana ako para makisiksik sa mga sasakyan at maiwanan siya. Pero sa mismong sandali ng pag-arangkada ko, sinadya ng kotseng yon na lumihis sa kanyang linya para banggin ako. Nataranta ako, buti na lang, ang collision avoidance system ng sasakyan ay pilit akong ibinalik sa aking linya. Iyon ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi, sa tulan ng takbo namin, kung nagkabanggaan, siguradong tataob ang sasakyan namin, na magiging sanhi ng kamatayan o malubhang pinsala. Noong mga sandaling iyon, binalot ako ng takot at pakiramdam na wala akong magawa. Mukhang itong baliw na to ay hindi ako titigilan hanggat walang nangyayaring masama. Kaya hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Hindi ko na sinubukang iwanan pa siya. Sobrang bigat ng trapiko sa highway. Kung basta-basta na lang akong lilipat ng linya, pagdudulot lang ito ng karambola. At malalagay sa panganib ang buhay ng buong pamilya ko. Sa ngayon, ang magagawa ko lang ay magmaneho ng maayos. At mag-isip ng paraan. Sa sumunod na segundo, may pumasok na magandang ideya sa isip ko. Kaya lumingon ako sa asawa ko. Mahal, i-video mo gamit ang phone mo yung sasakyan sa tabi. Tignan mong mabuti ang plate number niya. Pakinggan mo muna ako. Nanginginig na kinuha ng asawa ko ang phone niya. At sinimulang i-record ang sasakyang iyon. Samantala, tumawag naman ako sa emergency hotline ng highway. Sir, inire-report ko po ang isang reckless driver. Paulit-ulit niya kaming ginigit-git at binubulag ng high beam. Sir, paki-describe po ng detalyado kung nasaan kayo ngayon. Sinabi ko ang lokasyon at lane ko. Nang detalyado sa kausap ko sa telepono. Kailangan na naming humingi ng tulong sa autoridad para makaalis sa sitwasyong ito. Walang saysay na makipagditgitan sa ganitong klaseng tao. Bagong taon pa naman. Ang gusto ko lang ay maiuwi ng ligtas ang buong pamilya ko. Sir, nakikita niyo po ba ang plate number niya? Hindi po makita, laging naka-high beam. Nakakasilaw, hindi kami makadilat ng maayos. Nanginginig ang buong katawan ng asawa ko. At bigla na lang siyang napaiyak. Halatang takot na takot siya. Samantala, tahimik lang na yakap-yakap ng nanay ko ang bata. Natatakot siyang baka magising ito at umiyak. Sir, kasama ko po ang buong pamilya ko sa sasakyan. May sakit pa po sa puso ang nanay ko. Delikado po ang sitwasyon. Patuloy akong pinapakalma ng dispatcher. Inabisuhan na raw nila ang mga patrol car sa malapit para i-clear ang daan. Ang kailangan ko lang gawin ay i-maintain ang bilis at maghintay ng tulong. Ngayong may pulis nang involved, di ako makapaniwalang maglalakas loob pa ang lokong to na ay high beam ang patrol car. Pero ilang minuto pa lang akong nakakampante.
Isang sinabi ng dispatcher. Ang nagpabalik sa aking panginginig at malamig na pawis. Sir, nakuha na po namin ang plate number niya mula sa CCTV. Nalaman po namin na ang may-ari ng sasakyang ito ay kalalabas lang ng kulungan nitong simula ng taon. May record na po siya ng reckless driving. Sa sandaling iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa takot. Akala ko ay simpleng road rage lang ang nangyayari. Hinahamon kami. Hindi ko inasahan na isa pala siyang ex-convict na kalalaya lang. Huwag na huwag kayong makikipag-away sa kanya. Hintayin niyo ang tulong namin. Sige, susubukan kong kontrolin ang sitwasyon. Pakibilisan niyo na rin po. Pinigilan ko ang takot ko at pumayag ako. Pagkababa ko ng telepono, papakalmahin ko na sana ang pamilya ko. Nang makita kong umiiyak na ang nanay ko habang nakatakip ang bibig. At ang asawa ko naman sa tabi, na kumukuha ng video. Ay napaupo na lang sa silya, putlang-putla ang mukha. Hindi ko maiwasang magsisi, kung naging mas mapagbigay lang sana ako kanina. At pinasingit ko na lang siya. Di sana hindi tayo napag-initan ng baliw na to. Pinanatili kong steady ang manibela. Pero nagsimula nang mag-warning ang battery. Ngayon, ang magagawa ko na lang ay magdasal. Na sana tumagal ang battery ng kotse hanggang sa dumating ang mga pulis. Dahil kung hindi at tumirik kami sa gilid ng daan. At harapin ng isang napakasamang ex-convict. Wala kaming kahit anong laban. Mahal, huwag kayong matakot. Alam na ng mga pulis. Magdadahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho. Hintayin nating dumating ang mga pulis. Walang tigil kung pinapakalma ang pamilya ko. Pero nakabukas pa rin ang bintana sa passenger side. Nangasar siyang nag-dirty finger sa amin. Nang makita niyang hindi namin siya pinapansin. Dumaikit siya sa lane ng kotse ko. At sumigaw ng pagkalakas-lakas. Hoy, Pogi, ang ganda-ganda ng kotse mo. Pero ayaw mo kong bayaran ng ilang daang toll fee. Ganyan ba lahat ng mayayaman? Paano naman kaming mga mahihirap, ha? Sa sobrang galit ko, natawa na lang ako. Hindi ko akalain na sesermonan ako ng isang ex-convict. Kaya naman, naglakas loob akong ibaba ang bintana sa driver's side. At sinigawan ko siya. First come, first serve to. Bakit naman kita babayaran? Nang marinig niya ang sinabi ko. Nagalit si Zuan Yi. Bigla niyang kinabig ang manibela at ginipit ako. Buti na lang nakalipat ako sa emergency lane kaya nakaiwas ako. Baliw ka ba? Ibinabangga mo ang kotse mo sa kotse ko. Wala kang laban. Hihihi. Kung ganun, isang buhay ko para sa 4 na buhay niyo, hindi ako lugi. Natigilan ako. Saka ko lang nakita sa bintana na mag-isa lang pala siya sa kotse niya. Kaya naman pala wala siyang kinatatakutan. Niyugyug ng malakas ang sasakyan. Kaya nagsisigaw ng walang tigil ang nanay at asawa ko. Pero si Zuan Yi sa gilid ay patuloy pa rin sa walang awang paggitgit sa amin. Biglang sumipa ang adrenaline ko. Hingal na hingal ako. Agad kong kinabig ang manibela para umiwas. Dumaplis ang sasakyan sa guardrail sa gilid habang humaharurot kami. Itong dinadaanan namin ay isang kilalang daan sa gilid ng bangin. Kapag lumagpas kami sa guardrail, katapusan na namin. Nang makita niyang panay ang iwas ko, inakala ni Zuan Yi na natatakot ako. Kaya lalo siyang nagalak at bumilis para habulin ako. Paulit-ulit niyang pinailaw ang high beam niya. Pahal, tama na. Tanungin mo siya kung magkano ang gusto niya. Ibigay na lang natin, pwede ba? Napabuntong hininga ako. Sa puntong ito, wala akong magawa kundi sumuko. Dahil hindi ko kayang isugal ang buhay ng buong pamilya ko. Pagbabayad na lang ang pinakamadaling paraan para maiwasan ang gulo. Krimen yang ginagawa mo. Magkano ba ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Nang marinig niya ang sinabi ko, malakas na tumawa ang lalaki. Ngayon, marunong ka na palang maglabas ng pera. Bakit hindi mo pa ginawa kanina? Magkano ba talaga ang kailangan mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, sumigaw siya. Maganda pala yung asawa mo. Ineng, lipat ka kaya sa kotse ni kuya. May ipapakita sa'yo si kuya. Ang sunod-sunod niyang malademonyong tawa. Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Sa galit ay mahigpit kong hinawakan ang manibela. At sinabi sa kanya, manahimik ka. Magkano ba ang kailangan mo? I-transfer ko sa'yo ngayon din. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong kumalma. Walang saysay na patulan ng isang tulad niya. Kung kayang ayusin sa pera, iyon na ang pinakamadaling paraan. Kapag ligtas na, ipapakulong ko talaga itong barumbadong driver na to. Para bumalik siya sa kulungan. Ano, magkano ba ang presyo mo? Sa tingin mo, mababayaran ng pera lang ang ginawa mo sa akin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Sa susunod na service area, pasakayin mo ang asawa mo sa kotse ko para mag-usap kami. Pero wag kang mag-alala, mag-uusap lang naman kami, hihi. Ang mga hinihingi niya ay lalong nagiging imposible. Noong una, iniisip ko pang makipag-ayos. Pero ngayon ko lang napagtanto. Hindi na lang ito simpleng pangingikil, kundi ang kasiyahan sa pagkontrol at pagpapahiya sa akin. Naginip ka, nakita na tayo ng mga pulis. Kung makikipag-ayos ka at titigil na ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Nang marinig niyang binanggit ko ang mga pulis, biglang nagdilim ang mukha ng driver. Nawala ang lahat ng pang-aasar sa mukha niya. Isang nakakakilabot na bagsik na lang ang natira. Tinatakot mo ba ako? Sige, pagbibigyan kita ngayon.
Bigla niyang inapakan ang silinyador. Agad na hamarang ang unahan ng kotse niya. Mas matindi ang anggulo niya ngayon. At ang baterya ng kotse ko ay hindi na sapat para bumilis pa. Kaya bigla kong kinabig ang manibela. At bigla ang inapakan ng preno. Mabilis akong huminto sa emergency lane. Nang makita ng driver na huminto ako, iniharang niya ang kotse sa harapan ko. Mabilis siyang lumakad papalapit sa akin. Bumaba ka dyan, leche ka. Bigla kang nagpreno, gusto mo ba akong patayin, ha? Lumabas ka dyan. Idinikit niya ang mukha niya sa salamin. Nagiba ang hugis nito. Mahal, takot na takot ako. Mahal, huwag kang matakot. Nasa loob tayo ng kotse, walang mangyayaring masama. Walang tigil kong pinapakalma ang aking pamilya. Pagkatapos ay agad kong tinawagan ng pulis trapiko. Nang makita ng lalaki na wala kaming reaksyon, lalo siyang nagalit. Buong lakas niyang sinipa ang pinto ng kotse. Pagkatapos, habang nagmumura, tumalikod siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay sumagot din ang pulis. Officer, ako po yung nag-report kanina. Hinarang po kami nung ex-convict. Sobrang bayolente po niya. Gaano pa katagal bago kayo dumating? Sir, magpakatatag lang po kayo. Hindi pa natatapos magsalita ang pulis. Nang sa gilid ng mata ko ay natano ko. Ang lalaking iyon napabalik na naman. At may hawak-hawak na siyang baseball bat. Inip ka na ba, Miss Ganda? Ipinasok ni Sun Kiyang ang kamay niya sa basag na bintana. Bumaon ang mga bubog sa kanyang balat. Pero parang hindi niya nararamdaman ang sakit. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa door lock. Nakita ko sa rearview mirror na hawak ng asawa ko ang kanyang cellphone. At nanginginig na tinangkang paluin ang kamay ng lalaki. Huwag, protektahan mo si mama at ang bata. Puno ng dugo ang mukha ni Sun Kiyang. Habang nakangisi ng nakakatakot, hawak ng kabilang kamay niya ang isang baseball bat. At malakas itong ipinapalo sa pinto ng kotse. Sa bawat palo, yumayanig ang sasakyan. Bumagsak na ang nanay ko sa likurang upuan. Habol na ang kanyang hininga. At kung saan-saan niya kinakamot ang kanyang dibdib. Buksan niyo ang pinto, bibilang ako hanggang 3, kapag hindi ninyo binuksan. Tatanggalin ko tong bubong ng sasakyan. Nakatitig ako sa dashboard. Ang battery level ay nagpapakita na 1% na lang. Hindi ko pinansin ang banta niya. Sa halip, dahan-dahan kong inalis ang electronic parking brake. Mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak ng kanang kamay ko sa kambyo. Nang makita ni Sun Kiyang na hindi ako umiimik, itinaas niya ang pamalo, at muling hinampos ng malakas ang natitirang salamin sa bintana sa likod. Kasabay ng pagsigaw niya ng unang numero, habang nakahilig pasulong ang kanyang katawan. Sa tamang-tamang pagkakataon ay bigla kong isinaksak ang kambyo, at idiniin ko ng todo ang silinyador gamit ang kanang paa ko. Nagbuga ng malalim na ugong ang dekuryenteng motor. Dahil sa inertia, humarurot pa atras ang sasakyan. Hinatak ng pinto ng kotse ang katawan ni Sun Kiyang kaya nawalan siya ng balanse. Napahiyaw siya sa gulat, tumalsik ang buo niyang katawan ng 3 hanggang 4 na metro ang layo. At malakas siyang bumangga sa metal na guardrail sa gilid ng daan. Hindi ako tumigil, nagpatuloy ako sa pag-atres, nakalayo ako ng mga 50 metro, at tumigil lang ako nang bumangga ang sasakyan sa isang poste sa daan. Huminto na ang sasakyan, pero umilo ang lahat ng warning light ng power system. Lumingon ako para tingnan si mama. Nagsisimula na siyang pumuti ang mga mata. Senyales ito ng atake sa puso. Tumalsik kanina ang bote ng gamot. Tinanggal ko ang seatbelt ko. At desperadong kinapa ang pagitan ng mga upuan. Nahawakan ng mga daliri ko ang malamig na metal na riles ng upuan. Maliban sa alikabok, wala akong nahanap. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakatayo na si Sun Kiyang mula sa lupa. Hindi na niya kinuha ang kahoy na baseball bat. Sa halip, naglakad siya papunta sa trunk ng kotse niya. Bilis, tingnan mo sa floor mat. Sa ilalim, sa ilalim. Mula sa kotse niya, hinayla ni Sun Kiyang ang 1 kalahating metrong bareta. Pabalik siyang naglakad ng paika-ika. Sa bawat hakbang niya, nagkikislap sa semento ang kinaladkad niyang bareta. Alam kong lubusan siyang nagalit dahil sa pagbangga ko kanina. Sa wakas, sa ilalim ng upuan sa passenger side, nakapa ko ang plastic na bote. Ngunit bago ko pa man ito mahawak ang mabuti, isang malakas na kalabog. Sumugod na si Sun Kiyang sa harap ng kotse. Malakas niyang ipinukpok ang bareta sa hood. Direkta itong lumikha ng malalim na yupi. Sige, takbo. Subukan mo pang tumakbo. Tingnan natin. Hindi siya nagmadaling basagin ang bintana. Sa halip, isinuksok niya ang bareta sa siwang ng pinto sa driver's side. Itinukod niya ang mga paa sa kotse at buong lakas na bumwelo palabas. Ang tunog ng nayuyuping bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Nagsimula ng unti-unting yamupi ang itaas na bahagi ng pinto. Ang malamig na hangin ay humahaginit papasok sa siwang. Iniabot ko ang gamot sa asawa ko. Sinabihan ko siyang ipainom na agad ito. Sa mga oras na iyon, sapat na ang laki ng siwang para makapasok ang isang kamay. Nakadikit mismo sa siwang ang mukha ni Sun Kiyang. Ang amoy ng sigarilyo at dugo ay direktang tumama sa mukha ko. Kapit, pinwersa kong ikambyo sa drive. May lumabas na abiso sa dashboard na limitado na ang power. Hindi ko ito pinansin at muli kong diniinan ang silinyador. Ang kotse ay parang isang veteranong sundalong naghihingalo. Gumbewang-gewang itong umuusad paabante.
Bahagyang natinag si Sun Qiang. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Mabilis siyang lumundag sa kanyang sasakyang derotor. Humarurot ito para habulin kami. Hindi siya nagmamadaling mag-overtake, bagkos ay paulit-ulit niyang binabangga ang likuran ng kotse ko ng patagilid. Pabigat ang katawan ng Tesla, ngunit hindi makapagbigay ng torque ang motor na paubos na ang kuryente. Para mapanatili ang stability nito, ang sasakyan ay nagpapadyawang-jewang sa kalsada. Kumakaskis ang mga gulong sa semento, na lumilikha ng nakabibinging inggit. Paglalaruan ko kayo hanggang sa mamatay ngayon. Pinabilis niya ang takbo at pumunta sa tagiliran ko. Bigla niyang kinabig ang manibela, para idiin ako sa guardrail sa kanang bahagi ng bangin. Todo higpit ang hawak ko sa manibela. Ginamit ko ang natitirang kakarampot na power para bumuelo. At naiwasan ang pagbangga. Hello, 911 ba to? Nandito kami sa may bangin sa bundok, may pumapatay, bilis. Hindi pa siya tapos magsalita, tuluyan nang nawala ang signal. Bumangga na naman siya ulit. Sa pagkakataong ito, napakalakas ng puwersa. Direkta nitong pinaikot ng kalahati ang sasakyan ko. Sumalpok ng husto ang unahan ng kotse sa guardrail sa gilid ng daan. Tuluyan nang namatay ang makina. Naging itim ang buong screen. Pinatay ni Sun Qiang ang makina. Itinulak niya para buksan ang pinto ng kotse. May hawak siyang crowbar sa kamay niya. At sa kabilang kamay niya, may dala pa siyang 1 galon ng reserbang gasolina. Mabagal siyang maglakad. Bawat hakbang niya ay tila sinusukat ang oras ng aming kamatayan. Hindi ko maitulak ang pinto ng kotse. Sa basag na bintana sa likod na lang ako nakalabas. Hawak ko ang fire extinguisher mula sa loob ng kotse. Hamarang ako sa harap ng pinto. Sun Qiang, pera ba ang gusto mo? May cash ako sa bag ko. Ang kotse, pwede mo ring kunin. 5 taon akong nabilanggo. Sumama sa iba ang asawa ko. Namatay ang nanay ko sa ospital. Ngayon, hindi na pera ang gusto ko. Ang gusto ko ay ang buhay ng mga taong tulad ninyo. Inalis niya ang takip ng lalagyan ng gasolina. Ang madilaw-dilaw na gasolina ay ibinuhos pababa mula sa bubong ng kotse. Agad na tinalo ng amoy ng gasolina ang malamig na hangin ng bundok. Pumasok ito sa ilong ko. Baliw ka na ba? May bata sa loob. Madiin kong pinindot ang switch ng fire extinguisher. Sumirit ang puting pulbos. Agad nitong tinakpan ang kanyang paningin. Napaatras ng sunod-sunod si Sun Qiang dahil hindi makahinga. Iwinawas-iwas niya ang crowbar kung saan-saan. Sinamantala ko ang pagkakataon para sumugod. Ginamit ko ang fire extinguisher para ihampas ng malakas sa kanyang tuhod. Umungol siya at napaluhod sa lupa. Pero napakabilis ng kanyang reaksyon. Ipinanghampas niya pabalik ang crowbar sa baywang ko. Pakiramdam ko'y parang nabali ang aking gulugod. Bumagsak ako ng malakas sa lupa. Hinihingal si Sun Qiang. May dinukot siyang lighter mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay ni Sun Qiang. Hindi malaman kung dahil ba sa sakit o sa pananabik. Sumasayaw sa hangin ang apoy ng lighter. Wala pang kalahating metro ang layo mula sa bubong ng kotse na basang-basa sa gasolina. Hindi ko na ininda ang matinding sakit sa aking baywang. Sumugod ako ng pagulong-gulong at pag-apang. Niyakap ko ng buong higpit ang kanyang mga binti. Mahal, bilis. Isama mo si mama, umalis na kayo. Sa kabilang banda kayo tumakbo. Mahal ko. Hirap na hirap niyang tinutulak ang naiuping pinto sa kanang bahagi ng kotse. Paus na ang bata sa loob sa sobrang pagiyak. Buong lakas na sinipa ni Sun Qiang ang ulo ko. Bawat sipa ay tumatama sa aking sentido. Paulit-ulit na nagdidilim ang paningin ko. Pero ang mga kamay ko'y parang bakal na plies na mahigpit na nakakapit sa kanyang bukong-bukong. Tatakas. Walang sino man ang makakatakas. Yumuko siya. Ginamit ang dulo ng crowbar para itusok sa likod ng aking kamay. Halos mabitawan ko na siya dahil sa sobrang sakit. Pero alam ko, nasa oras na bumitaw ako. Magiging dagat ng apoy ang kotse sa likuran ko. Sa mismong sandali na kinaskas niyang muli ang lighter. Biglang may sumilaw na ilang napakalakas na ilaw mula sa bakana ng tunnel. Hindi iyon mga ordinaryong ilaw. Iyon ay mga high-power na searchlight. At kasunod nito, isang malalim at sunod-sunod na ugong ng makina ang dumagundong mula sa malayo. Mga malalaking motorsiklo at sasakyan ng pulis, na humaharurot sa sobrang bilis. Ang salit-salitang pula at asul na ilaw ay walang tigil na kumikislap sa mga pader ng tunnel. Napakabilis nitong papalapit sa akin. Natigilan si Sun Qiang. Lumingon siya patungo sa direksyon ng liwanag. Sinamantala ko ang pagkakalingat niya. Ginamit ang buong lakas para damputin ang isang bato mula sa lupa.